Yo, hello mga kamanggi. Ergo Kirby Alejandro nga pala. ICT 12 sa Marcelino Poli Memorial College. So yun, takalakayan natin to mga to. So safety, ano nga ba ang safety? Ito lang naman yung ating kailangan gawin araw-araw. Ito yung dapat natin laging tandaan, ang safetyness. Safety ng ating katawan at sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Safety ang pinaka-importante sa lahat. First one is goggles. Goggles, a large spectacles with shield around the rims for protecting the eyes from the dust, exit light, wind, etc. So, ayun nga ba? Ayun na nga. Ang goggles ay yan ay taga-protekta ng ating mga mata sa mga bagay na maliliit na hindi natin kayang iwasan, na kuwari mga gabok, kuwari nagwe-welding din tayo, yung mga natalsik na mga parang mga ano yan eh, galing doon sa ating ginagawa sa pagwe-welding. Napaka-importante ng goggles sa mata, lalo na ganun ang atin, lalo na sa mga chemical, masama din yon. Mas mabuti yung meron tayong protekta sa mata para laging safe ang ating mga mata, dahil napaka-importante ng mata sa atin. Dahil pag wala nun, meron talagang posibleng mabulag dahil sa mga ganun. Maraming bagay na pwedeng makabulag, kaya kailangan natin ng safety goggles. Uh, Second one, rubber sole. A special type of shoes used to prevent electrical shocks and for waterproofing and insulating purposes. So, ayun nga, ang rubber sole o rubber shoes, safety shoes, ano man tawag dyan is, ayun yung gagamitin natin na sa paggagawa natin sa anumang bagay, na kuwari sa trabaho, yung mga gawaing sa bahay, yung mga ganon, kailangan natin ng safety shoes. Kuwari may mga maliliit na namang bagay na hindi mo makita na bigla mo madadaanan, napaka tibay niyan para doon, at kailangan mo yan para maging safe ang iyong paghakbang lagi. Kung ano naman, kung sa trabaho man ang gagamitin, ayun yun, pero depende na rin sa trabaho mo yun. Ayun ay sa mga ano rin eh, yung pero sa ano rin yan, sa mga electrical shock, ganon, nagagamit din yan. Iba-iba naman ang klase ng safety shoes, pero yan para sa mga electrical shock and for waterproofing and insulating purposes. So yun lang. So next, gloves. The covering material with a separate sheet for each finger used for hand protecting. So ano nga ba yan? So pag ginagawa dyan, syempre sa kamay lang, gloves, safety gloves, ay nagpoprotekta sa ating kamay, ano man ang mahawakan natin, kailangan natin yan. Pero sa electrical din yan eh. Sa lahat ng daliri natin, yung poprotektahan yan, buong kamay natin, napakailangan natin yan kung at sa trabaho ang ginagawa natin, para iwas kuryente, ganon, iwas sugat sa matutulis na bagay. Madami nagagamit ng gloves at maraming uri ng gloves kung saan to ginagamit. Ayan ay para sa electric, para makaiwas ma-ground, makuryente, ganon. Kaya kailangan natin yan kung nagagawa tayo ng mga kable, yung mga, tsaka marami pa tayong kailangan para mabuo yon, para hindi tayo makuryente. Kailangan natin maging safe sa buong katawan. Yeah. Sunod naman is dust mask, a covering for the face to prevent the inhaling or absorbing dust and other chemicals. So yun, napakahalaga din yan sa paggagawa ng mga chemical, ganon. Kung mayroong chemical ang iyong ginagawa, napaka-importante, dahil napaka sensitive ng ating katawan kung makakalanghap tayo ng chemical, makakaamoy ng chemical. So kailangan natin talaga yan. At marami din klase ng mask, mga safety mask, kore yung mga pang ano, kasi ngayon meron ding pandemic na nangyayari, so kailangan din natin ng mask kasi masamang makalanghap at makaamoy na. So hindi makalanghap lang pala, hindi makaamoy. So yun nga, importante yan, para kuwari nagagawa kayo, so yun, sabi puro chemical yung nilalabas ng ginagawa nyo, pag meron kanyan, safe na safe kayo, hindi kayo makakalanghap.
So pagkatapos lang yan, tatapan nyo na lang yung ginamit nyo kasi puno ng chemical yan syempre. Or linisin nyo, ganun. Basta safe yan pag kayo may ginagawa about sa chemical, ganun. Para malabanan yun at wala kayong malanghap. So yun lang. So yun, next natin ay apron. A garments form over the front of body as protection for one's clothes. So ayan yung nilalagay natin sa ating unahan, yung parang pag yung sa kitchen kasi may apron din na ginagamit kasi ang sa apron naman sa kitchen is yung pag nagluluto ka kasi may mga minsan may natalsik ganun kaya para hindi ka madumihan. So naman sa apron tungkol sa electric is para hindi rin madumihan at matalsik ka ng iyong katawan, ang iyong suot paggamit niyan. So dapat may gamit ka din yan pag nagkagawa ka ng iyong tinatrabaho. Sobrang importante niya yan. So ayan, sunod naman tayo. Next topic is other basic safety rules for hand tools. Ito naman yung paghawak mo sa isang tools, tamang paghawak ng tools, tamang paggamit ng tools. Ito na yan. So ayan, umpisahan na natin to. Keep your hand free from oil and grease. So yun, dapat daw walang anuman sa iyong kamay, walang oil o grease para iwas dulas sa iyong dapat iwas dulas sa paghawak ng iyong tools. Dapat is laging maayos ang iyong paghawak o kaya yung iyong kamay malinis na malinis para safe na safe ang iyong paggamit nito. So yun, dapat talaga magkaan mo ng hugas, sabay magpunas sa kamay, ganun. Pupunas ka lang sa kamay, sabay yun, pag okay na lahat, dapat mag-gloves ka din para safe na safe ka pagkagamit, para wala mang basta dapat tama ang paghawak at wala mang pampadala sa iyong kamay. So yun lang. Sunod naman natin is handle sharp edge and pointed tool with care by your side with point and heavy ends down. Handle sharp edge. So yun, yung parang sharp, yung matulis. Yan dapat yung mga pointed tools. Dapat nasa tamang laga. Yan yung hindi basta papabayaan kasi pwede yung makasugat, pwede sa'yo makadamage o saan mong bagay. Dapat tama ang pagkakalagay mo dyan. Dapat safe na safe ang pagkakayos mo. Pagkatapos mo ilagay mo na agad sa tools pag alam mo ganung bagay, kasi yung mga ganyang bagay napakadelikado niyan, lalo sa mga bata. Pag may nakakita ng mga bata, kasi yung mga batang wala pang muwang sa mga ganyan, pwedeng mapaglaruan yan at din pwede yung magkasugat sila, masaktan. Kaya dapat safe tayo sa paggamit nito. And yun, sana ilagay natin sa tamang place yung mga ganyang bagay para safe lang tayo. Yun lang. Yan, sunod naman tayo. Secure all small works and short works with a vise or clamp. So ito yon, yung secure all small, yung mga maliliit na bagay, small work and short work. Ayun yung mga maliliit na ginagawa natin, kailangan natin ang vise and clamp. Yun, hindi ko alam ano ito, ibig sabihin to secure all. Hindi ko kasi alam yung vise or clamp, pero secure all small work and short work, siguro yun yung mga maliliit na gawain lang, yung mga yung mga ginagawa nyo lang maliliit, yung para bagang gumawa ka lang nito, yung lang small work, yung short work, ganon. Dapat secure yun, double check nyo din na kung matibay ba, ganon. Basta secure nyo lahat ng gawa nyo, ano man yung malaki man o malaki. So yun lang, hindi ako sure dyan. Thank you. So next naman natin is
Carry tools with storage for protection. Never put them in your pocket. So, yun. Ang halaga din ito. Kasi, syempre, pag wari niya, yung sa matilos, sabihin nilagay mo sa iyong bulsa, then umupo ka. So, yun, may posibilidad yun na pwedeng tumusok sa'yo, tumusok sa anumang bagay. Kaya dapat, pagkatapos mong gamitin to, ilagay mo agad sa may, okay yung may takip, lagyan mo agad ng takip yung may matilos na bagay para walang masaktan at safe lang yung paggawa mo. At kahit sa may patong meron naman takip, yung para bagang pwede kang maggawa ng DIY na takip kung alam mong pwede itong makasakit. So dapat din pagkatapos mong gamitin yung ganung bagay na matilos, yung mga kasakit, yung mga matalas, kasi mga may pointed na pwedeng makasugat, dapat safe na safe ang pagkakalagay mo doon, nasa tabi lang, yung alam mong kita mo na hindi makaka man ng bagay. Dapat safe lang lagi, and pagkatapos nun lagay mo agad sa toolbox din para safe lang, para wala ka nang problemahin at walang magkasugat. Sunod naman is use tools in good condition, not those that are loose or cracked. So yun nga, napakahalaga na din to sa isang tools, sa paggamit ng tools, ang paggamit ng maayos na tools. Kasi pag ikaw ay gumagamit ng medyo luma na medyo alam mong delikado na gamitin, napakahirap nito. Sobrang hirap. Pwede kang sobrang laki ng posibilidad na pwedeng makapanakit, pwedeng tumama sa ibang bagay. Kunwari nagpupukpok ka gamit martilyo, sabi yung martilyo paputol na yung sa may pinaka ulo. Then pag syempre gigil ka, yung malakas, yung sunod-sunod ng pukpok, then pwedeng posibilidad na tumalsik, makatama, ganon. Lagi yung basta pagkatapos nyo gamitin yung bagay, dapat nililinis nyo din. Yung dapat ilalagay nyo din ng mga pampatibay. May mga kabila naman ng mga pampatibay sa tools nyo pero mas maganda rin yung sigurado ko sa tatak ng tools na binibili mo para pa yung matibayan na, at huwag masyadong umasa sa mura, kasi sa mura minsan na kikita yung mga delikadong bagay na mabilis masira, ganun, lalo na sa tools. Ay ikaw mismo na gamit niya, dapat kailangan mo maging maingat. So yun, dapat laging linis, laging secure mo yung iyong ginagamit, para kung may sira man, so tatabi mo, hindi mo gagamitin. Then pag okay na, pwede mong gamitin, lagi mong i-check ang iyong tools bago to gamitin. So yun lang. Sunod naman is make sure your tools are all with handles. Yun, mahalaga din ito na lahat ng tools ay may handle. Sobrang halaga pala nito, kasi yung kamay mo yung pangako, kamay mo yung panggagamit mo sa tools. What if yung kutsilyo walang handle? Di, syempre yun na, siguro yung kamay mo hiwa-hiwa na. So dapat lahat na ng handle mayroong example na yung kutsilyo, example lang, kung dapat lahat na yung ginagamit is mayroong handle, at safe na handle, yung hindi masisira, at yung alam mo hindi i-double check nyo kung masisira na ganun, para alam nyo yung safety nyo. So yun, dapat lagi nyo i-double check ang gamit nyo para iwas ugat, ganun, iwas problema. So dapat lagi nyo tong i-check, double check sa iyong handles, dahil handles ang kinakapitan, dapat matibay din ang handles ng iyong tools. So yun, dapat ganun lang. Sunod naman ay clean the tools after using and return them to proper storage. So yun, dapat is pagkatapos mo gamitin ng
isang tools o lahat ng tools bago ibalik sa lagayan, kailangan linisin lang to. Lilinisin mo to. Lahat lilinisin mo para iwas sira na din, iwas kalawang. Para yung mas lalong tumibay kasi mas pag lalo mong lagi mong nililinis o inaalagaan ng tools mo, mas lalong titibay yan. Kaya yun, pagkatapos mo kumain din, ilagay mo sa tamang lagayan. Ilagay mo sa tools, tama yung pagkakalagay ng tools. Kung saan yung slot na yon do sa tools, doon lang ilalagay mo. Huwag mong ipilit yung ibang tools para ayos din yung may pattern ka, para hindi ka na malito sa pagkuha, hindi ka na mangangalkal. So yun, dapat lagi kang maayos sa tools mo nang wala kang problemahin pagkuha dito. Kaya yan.
So, ayun. Ayun na yung mga ating tinalakay ngayon, yung mga yung safety na paggamit, safety na gamit. So, ayun, binigyan ko na lang mga example, mga pictures. So, thank you sa pakikinig. So, hindi ako perfecto. Ayun tamang search ko lang yung iba. Then, kung ano yung mga nalalaman ko, yan ang sinabi ko, nilagay ko, yan. So, maraming salamat pa din. If may tiwala naman kayo sa mga pinagsasabi ko, go lang, pwedeng makinig, pwedeng manood, pwede sundin. So, yun lang. Laging safe lang. Mas important maging safe tayo sa mga bagay. Lagyan natin sa isip natin na kailangan natin to araw-araw. So, yun. Sana nakatulong ako. Sana nakatulong ako. Sana nagustuhan niyo yung video. At saka, yun lang. Maraming salamat sa mga nanood dyan. Subscribe. Thank you for watching.